ay yung kanyang dapat patunayan ayon sa paksa. Ano ho ang paksa? Ang paksa po, babasahin ko ulit. Ang pagsamba At Sabat sa pananampalatayang Kristiyano ay unang araw ng Sanlinggo. Open and close parenthesis, Sunday. So ano po ang patutunayan? Pagsamba at Sabat. Kasi kung sinasabi sa logic ni Ginoong Periol kanina, pag sinabing pagsamba, kasama na doon yung pangingilin, bakit pa natin nilagyan ng at Sabat? Oh. Nung atin pong pinipirmahan itong paksa, kasama po si kapatid na Jimmy Rule, sabi ko nga, kasi ang nakalagay doon, pagsamba lang. Sabi ko, di lagyan natin ng at Sabat, which is pumayag naman. Hindi ho mahirap kausap si Ginoong Jimmy Rule. Kaya lang, nakita ko na doon sa mga argumento, kung inyo pong napansin mga kaibigan, para lang patunayan at palabasin na linggo at unang araw ng Sanlinggo ang pagsamba, gumamit ng maraming talata, which is hindi naman ho natin pinagbabawal, pwede siyang gumamit ng talata. Kaya lang po, yung mga talata ho niyang ginamit ay, kumbaga po sa plaka, ay laging pinapatugtog. Anong tawag po doon? Sirang plakang paulit-ulit. Hindi ko ho iniinsulto si Ginoong Periol, kundi yung argumento. Gusto ko ho itong ipakita na mali. Bakit ho? Tinanong ko siya, doon ba sa Gawa 27, unang Korinto 16:2? May nabasa ka ba na ang nakalagay doon, pagsamba at ito'y Sabat, yung unang araw ng Sanlinggo? wala po. Wala pong mababasa. Kaya ang dinidiin niya, babasa siya ng isang translation, which I think is a paraphrase translation, na meron nga namang nakalagay, and they worship, on the first day of the week, they worship. Yan, babasahin niya yon, which I expect naman na talagang babasahin niya. Pero, ang tanong, ang paksa po, hindi lang ho pagsamba, dahil kahit anong araw, pwede tayong sumamba sa Panginoong Diyos. Ang pagsamba po ay ginagawa rin ho namin kahit anong araw. Kaya nga po dinagdagan natin ang at Sabat. Dahil andun ang usapan. Yun ang issue. Pero kung pagsamba lang, ba't pa tayo magdidebate? Pareho tayong naniniwala na ang pagsamba ay araw-araw. Di ho ba? So walang point of argument. The point of argument is yung pamamahingang Sabat. Kaya pinababasa ko kayo, saan mababasa yung mga binasa niyong talata na pagsamba at Sabat. Yan. Pag nabasa niyo yan, siguro magkakatotoo yung panukala niyong kami talo. Pag may nabasa. Yun ang argumento niya kanina. Natatandaan ko, sabi po kanina ni Ginoong Periol, ito naman katuwaan lang. Sabi niya, magsisisi daw tayo pagka nakita natin di napatunayan ang Sabat. At kung mapatunayan daw natin ang Sabat, sila naman daw ang magsisisi. Pag mapatunayan, yun ang sabi. Ayan. So may kondisyon. So mga kapatid, mga kaibigan, mahal po tayo ng Panginoon. Panatilihin ho natin ang ating pong pagiging payapa sa ating Panginoon. Ngayon pa lang gusto kong ihain ang challenge na ito kay Ginoong Periol. Siguro applicable ito hanggang mamayang hapon sa ating debate. Ano po yun? Challenge ko. Una, doon sa mga talatang patunay nyo na mayroong unang araw ng Sanlinggong pagsamba, basahin nyo ito ay pagsamba at Sabat. Pagka wala pong nabasa, mula ngayon hanggang mamaya, ibig po sabihin, panahon na para magsisi sa ating kamalian. Yan lang po ang aking pong gustong sabihin sa inyo. Ang pagsisisi ho, hindi ho masama. Ang pagsisisi, sapagkat yan po nangangahulugan lamang ng pag-iiwan ng mga maling aral at mga tradisyon na gawa ng mga tao. Kaya ako, kung makita man akong mali, hindi ako magsisisi. Hindi ho ako magsisisi na ako'y magsisi dahil alam kong tama. Yan ang ibig ko sabihin. Yan po ang ibig ko sabihin sa inyo mga kapatid at mga kaibigan. Meron ako napansin nung kanyang binasa yung Gawa 27. Nag-play on words po siya rito ng ganito.
Sa Gawa 27, sabi, at ng unang araw ng Sanlinggo, nang kami mga kapisan upang pagputol-putulin ng tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa ating gabi. Doon sa kanya pong pagsasalita ay napansin ko po na pinalalabas niya na itong sa Gawa 27 ay regular meeting. Kaya dinugtong niya dito yung unang Korinto 16, yung salitang tuwing. Ayan. Mga kaibigan, mga kababayan, alam ko, dala ninyo mga Biblia ninyo. Kaya gusto ko, sa tuwing may babasahin dito, basahin niyong maigi. Alam niyo ko kung bakit? Sapagkat isang salita lang po ang idagdag ng isa sa amin sa sinasabi ng Biblia. Maiiba na po ang kahulugan ng sinasabi ng Diyos. Kaya kung ito po, kung sasabihin natin, lalagyan natin ng tuwing itong sa 27, at tuwing unang araw ng Sanlinggo na kami nakapipisan para pagputulin-putulin ng tinapay, palalabasin nga niyang regular Sunday yon. Pero alam po ba ninyo na yung Gawa 27 ay mahina pong translation or mahinang argumento? Marami po ang hindi sumasang-ayon sa ganong translation na yun po ay tinatawag na pamamahingang Sabat. Kasi po, meron ho ako dalang ditong translation. Ito po ay hindi translation ng Seventh-day Adventist. Kasi kung translation ng Seventh-day Adventist po, baka isipin nyo, kami may pangdodoktor na gagawin. Pero ito po ay New English Bible. Babasahin ko po ang Gawa 27 para po ipakita ko ho sa inyo na yung mga argumento talata pong yon ay mahihina. Hindi po matitibay na talata para po mangili ng araw ng linggo. Dahil ang sabi po rito, on the Saturday night, in our assembly for the breaking of bread, Paul, who was to leave next day, addressed them and went on speaking until midnight. Anong sabi ho? Saturday night. Anong emphasis dito? Sabado ng gabi. Sabi nga, Sabado nights. Ayan. So, hindi talagang matibay ang kanyang magiging argumento. Kahit dun sa unang Korinto 16:2, hindi rin mong matibay sapagkat wala namang nabasa ron na ito ay Sabat. Bagaman binanggit doon, ay sinabi roon, ganito, basahin mo natin. Unang Korinto 16:1 at 2, ay ganito po ang sinasabi. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin naman ninyong gaya ng inutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing, dito lumalabas yung tuwing. Hindi dun sa Gawa 27. Kasi baka naligaw kayo dun, mga kapatid. Ang sabi rito ni Pablo, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magpaksimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng ambagan pa sa pagparian ko. Ito po ay hindi rin po matibay na argumento sapagkat ang topic po rito ay hindi ho yung pagsamba, kundi po yung pag-aambagan sa mga banal na gaganapin tuwing unang araw ng Sanlinggo. Sabi dito, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan. Pag sinabing bawat sa inyo magbukod na, ito po ay private. Hindi ho ito public meeting. Pagkas ito ay sa iglesia po iniutos, ibig sabihin, hindi ho private hindi private collection, kundi ito po ay public. Sa mga kapatid, bawat isa sa inyo ay magbukod ng pagsimpan. Ito ay private. Kaya nga ang ilang mga scholar sinasabi nila na ito ay ginagawa sa kanilang bahay. Ayan. Hindi mismo sa pagtitipon sa iglesia. Kaya hindi pa rin humatibay, mga kapatid. Kaya hindi humatibay. Kaya ito ho, gusto ko sanang itanong tupas kay Ginoong Perion. Kaya lang talagang kapos tayo sa oras. Yung bang, ito challenge ko na lang. Gusto ko sa susunod mong tayo, Ginoong Perion, hanggang sa katapusan ng ating debate mamayang hapon, bumasa ka ng talata na mismo si Hesukristo na ating Panginoon
ay binanggit niya sa kanyang mga bibig mismo yung salitang unang araw ng sanlinggo o linggo. Yan, challenge po yan. Ginoong Periol. Si Kristo, ayon po sa kasulatan, si Kristo po ay nangilin at siya po ay sumusimba sa araw ng Sabat. Bakit ang mga Kristiyano ngayon sumasamba sa araw ng linggo? Yung ibang mga nagsasabing sila'y Kristiyano, araw ng linggo. So, kung mangyayari ay ganito, mga kapatid, si Kristo na ulo ng iglesia, sapagkat sa bagay, inaamin din niya yon, no? Sabi nga niya bago mag-Pentecostes, nung Pentecostes lang nagsimula daw ang pagsamba ng linggo. Sa makatid, inaamin niya si Kristo ay nangili ng Sabat. So, kung ang ulo ng iglesia ay nangilin ng Sabat, ibig sabihin, pag Sabado, nandun siya sa kanyang bayan. Tapos, karamihan sa inyo ay linggo. Anong mangyayari nyo? Hindi po ba tayong Kristiyano'y katawan ni Kristo? Kung kayo'y katawan ni Kristo, pagsamba nyo linggo, at ang ating Panginoong Kristo siyang ulo ng iglesia, ang pagsambay Sabado, lalabas ito'y ulong pugot. Hindi kayo magkakatagpo ni Kristo, dahil si Kristo, by implication, sa iyong mga argumento, Sabat ang pangingilin. Sabado nagsisimba. Tapos pag linggo ka, hindi mo matatagpuan si Kristo sa iyong pangingilin. Hindi kayo nagkatagpo. Na-late ka ng isang araw. Na-late ka ng isang araw sa appointment mo kay Kristo. Pinaghintay mo si Kristo ng isang araw bago ka dumating para siya ay ipangilin ang araw na iyon. So, ulong pugot ang lalabas, mga kapatid. Ulong pugot. Si Kristo po ay hindi ganun ang aming doktrina. Consistent po dapat ang ating doktrina. Kung ano ang ulo, siya po ang katawan. Yan po ang ating paniniwala. Ngayon, since ako po ay tututol sa mga paninindigan na gagawin ng ating pong katunggali, si Ginoong Periol, maganda po yung kanyang binasa tungkol kay Constantino. Ang argumento po niya, doon daw po sa araw ni Constantino, kilala po natin kung sino si Constantino. Ano po? Siya po ay Roman Emperor noong 4th century. Siya po ay naging Kristiyano po later on. Pero ayon po sa kasaysayan, siya po ay nabinyagan lamang nung nasa malapit na siyang mamatay. Pero si Constantino po, ayon sa mga komentary ng kasaysayan, hindi siya talagang ganong committed na Christian. Siya po ay kumikilala pa rin sa pagsamba sa araw. Kaya nga po, basahin ko po sa inyo yung kanyang pinabasa sa kanya kanina. Yung pong ang argumento niya ay ganito. Yun daw pong tinatawag na Sunday law noong panahon ni Constantino ay hindi po ito para ipangilin o sumamba sa araw ng linggo. Kundi ito daw po ay utos lang ni Constantino para magpahinga sa linggo, pero hindi pagsamba. Pero ang sabi niya kanina, ang pagsamba, pahinga na rin. Magkakasalungat. Magkasalungat, mga kapatid. Ngayon, ano pa argumento natin dito? Kasi nga daw, sabing ganon, araw ng linggo, merong rest. Babasahin ko uli sa inyo. Ito po'y galing dun sa edict ni Constantino noong March 7, AD 321. Ang sabing ganon, let all the judges and town people and the occupation of all traders rest on the venerable day of the sun. Ito nga po yung nagpapatunay na si Constantino, bagaman kiniklaim niya siya'y Kristiyano, siya po ay sumasamba pa sa araw. Bakit? Kasi ang tawag niya sa Sunday, unang araw sa linggo, ay Venerable Day of the Sun. Kagalang-galang na araw. So, siya'y sun worshipper. Kaya nga merong nahukay ang mga archaeologists na coins, na coins noong panahon na yon, na yung sa kabilang face ng coin, mukha ni Constantino, sa likod ay yung Diyos ng araw. Ngayon, wala pa rin pong punto si Ginoong Periol. Medyo papatulan natin ng konti. Kasi pinapatama niya sa atin yun Pinalalabas daw natin na si Constantino ang nag-utos ng pagsamba sa araw ng linggo.
Hindi ho ganon din ang argument namin. Ibig po sabihin nito mga kapatid, kahit basahin nyo sa kasaysayan, napakagandang kausap si Ginoong Periol dahil intellectual po siya. Hindi ho siya katulad ng mga nakakausap ko na walang alam sa kasaysayan. At least si Ginoong Periol ay kagalang-galang. Alam ko, isa po siyang professor, if I'm not mistaken. Isa siyang professor. Kayo po ay nagtuturo po ng Bible? Professor po kayo? Okay. Ngayon, yung pong Blue Sunday Law ni Constantino ay ito po ang tinatawag na civil law. Kaya po, wala hong talagang mababasa doon na sinabi ni Constantino na ang linggo, araw ng pagsamba. Dahil ito po ay purely civil law without anything to do with religion. Yan po ang point. Ngayon, ang talaga pong ecclesiastical law o yung tinatawag nating utos talaga ng iglesia ng Katolisismo na ipangilin ang linggo ay hindi po kay Constantino galing. Yung kay Constantino, civil law. Yung religious law, yung tinatawag nating ecclesiastical law. Ito po ayon sa dissertation on the Lord's Day, Sabbath. Sabi rito, the seventh-day Sabbath was solemnized by Christ, the apostles, and the primitive Christians till the Laodicean Council did in a manner quite abolish the observation of it. The Council of Laodicea in AD 364 first settled the observation of the Lord's Day. Yan. So, yun pala pong tinatawag na sa 29th canon, kasi maraming canon yan nung Council of Laodicea, no? Na ito po ay konsilyo ng Iglesia Katolika Romana noong 364, kasi kay Constantino ay 321 AD. Yung ito pong Council of Laodicea, 364, just a matter of how many years? Just more than 30 years lang ang pagitan. Nagkaroon na ng tinatawag doon sa 29th canon ng Council of Laodicea ay sabing ganon, Christians shall not Judaize and be idle on Saturday, Sabbath, but shall work on that day. If however they found Judaizing, they shall be shut out from Christ. Ayun. Sa mga tweet, mga kapatid, mga kaibigan, noong 364 AD, nagsimula po yung utos na ang araw po ng linggo ay araw ng Panginoon na tinatawag na Sabat o pagsamba. Sa mga tuwid, hindi po nagmula sa panahon ng mga apostol. Sa panahon ni Kristo. Kasi po, kung totoo na ito po ay talagang ginagamit na at talagang pagsamba ay panahon ng Panginoon, bakit nung AD 364 lang ito naging konsilyo at naging ecclesiastical law? Di po ba? Naisip po ba ninyo yun? Ang 364 AD, kung gagamit po tayo ng calculation, ito po ay more or less 300 to 400 years after nang umakyat si Kristo sa langit. O sabihin na natin, 300 to 400 years after power to institute festivals of precepts? Answer, had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday. A change which there is no scriptural authority. Ayun. Ito palang paglilipat ng Sabado, Sabat, hanggang Linggo, gawa po pala ng kapabahan ng Iglesia Katolika Romana. Yan. Ito pa ho, the Converts Catechism of Catholic Doctrine na January 25, 1910. Question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday?
Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Kaya naman pala, wala tayong mababasa, wala ring nabasa si Ginoong Peryon sa kanyang unang tayo na ang mga apostol nag-utos. Mismo si Kristo sa kanyang bibig, binanggit niya yung unang araw ng Sanlinggo. Galing naman pala ito sa Catholic Church. Yan. Ang nakakalungkot, lagi nating naririnig ang Iglesia Katolika ay binabatikos natin sa radyo, sa telebisyon. Binabatikos natin. Pero pagdating naman pala sa araw ng pangingilit pagsamba, pareho kayong magkakapatid. Yan ang masaklap niyan. Kaya ang mga Iglesia Katolika ay medyo nagtatampo sila sa mga protestante. Pag sinabing protestante, yung mga lumalaban sa Katoliko. Sabi ho rito, talk about the Protestantism of today by Monsignor Sigor. Sabi niya, it was the Catholic Church which by the authority of Jesus Christ has transferred this rest to the Sunday in remembrance of resurrection of our Lord. Thus, the observance of Sunday by the Protestant is their homage they pay in spite of themselves to the authority of Catholic Church. Sa mga tweet, yung pong mga protestante na nangingili ng linggo, hindi pa talagang lumalabas sa Iglesia Katolika. Sapagkat hanggat ikaw tayo nangingilin, ayon sa ating binasa, ng araw ng linggo, ay kinikilala mo pa rin ang kapangyarihan ng Iglesia Katolika Romana. Kaya mga kapatid, hindi pa huli ang pagsisisi. Kung nakita po ninyo na marami kayo nakitang mali doon sa inyong mga kinagis ng relihiyon, isa na lamang po ang inyong iiwan. Ano po yon? Ang pangingilin ng linggo para mangilin ng Sabado. Yan po ang hinihiling sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat sino ang susundin ninyo? Nung ang ating Panginoon ay narito sa lupa, ayon po dito sa Mateo 19, Mateo 15, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, dahil gusto niya tayong maging mga anak niya. Anong sabi niya sa 15:3 ng Mateo? At nagsisilabag sa sabing ganito, bakit ang inyong mga alagad? Sa 3 na, at siya'y sumagot at sinabi sa kanila, bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling lahi? Tatapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng tao. Mga kapatid, pinagtatanggol ni Ginoong Peryon ang pagsamba ng mga Kristiyano yung linggo daw, pagsamba. Eto, sumasamba ka nga sa araw ng linggo, pero sabi ng Panginoon, wala itong kabuluhan. Bakit ho magiging walang kabuluhan? Sapagkat ang kanilang turo ay pinakaaral at utos ng tao. Yan. Sa mga tweet, hindi ho sa Biblia ang linggo. Ito po'y utos at aral na nanggaling po sa Iglesia Katolika Romana. Ipasintabi lamang po sa mga kaibigan. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Mr. Ubidos, Opo. sa ating paksa, lumalabas na ang pagsamba at sabat ay isa. Yo, nakalagay dyan. Naniniwala ka ba doon? Sa magandang tama na. Sasagot po ako. Tama na, nakaupo ka na eh. Hindi ba ako nakakasagot? Sandali po, sandali. Ginoong moderator, kita ko na. Sandali po mga Ginoo. Ganito po, pagka tanong po, sasagot, wag po tayo magsabay. Kasi po yung mga nakikinig, hindi po maintindihan. Naglalabo-labo. Tama po. Kaya pagtapos po magtanong ni Pastor, sasagot naman po si Brother. Kaya nyo, medyo, kahit lumagpas ng 5 minuto, kahit 6 na minuto ng konti, basta matapos yung sagot. Opo. So yun po yung gagawin. Sululuwagan po natin. Sana po sumagot lang si Mr. Ubidos. Kasi pag nagpaliwanag siya, magsasalita ulit siya. Paalala ko po kung ang tanong po ay categorical, pag oo o hindi ang sagot, 30 seconds po yung paliwanag na po pwede. 30 seconds. So yun po. So yun po yung ating ruling, nakalagay po rito yun. Okay, sasagot po ako. So, Kaya ito ang tanong. Okay po. sige po.
paksa ng pagsamba at sabat ay iisa. Ito po, ang sagot ko po sa inyo. Kung ito po ay iisipin yung iisa, dapat ang nakalagay, pagsamba o sabat. Ang nakalagay mo ay pagsamba at sabat. Sa magkakit, dalawa. Ganito ang tanong ko. Okay, tanong po. Sabi ninyo si Kristo ay nangilin ng sabat. Ano po? Sabi mo si Kristo nangilin ng sabat. Apo? May mababasa ka bang talata na siya'y nangilin ng sabat? Okay. Alam nyo, kinompер yun. Baka nakakalimutan po Basa na lang siya. Paano yan? Nagsasalita pa. Hindi ikaw. Kung gusto mo mamaya, tumayo ka. Alam nyo, Sagutin mo lang. Kategorikal. Kung gusto mo, Mr. Mercado, mamaya ka. okay, relax lang po tayo mga kapatid. Ha? Ngayon, kasi po, ang talaga... Hindi, bumasa ka lang. Itanong mo, ito. Oo, bus ang oras ko. Bumasa ka lang. Nakaroon po tayo. Bumasa ka lang. Mr. Moderator, Ibigay mo ang sasabihin sitas. ako. May sasabihin ako. Ibigay mo siya. Dali, dali, dali. Ang hinihingi ko'y talata. Magbasa ka ng talata. Sandali na, Pastor. Mr. Moderator, ganito ho. Yung Pwede po- kong sagutin, pwede akong Ang tinatanong ko talata. Magbasa ka ng talata. Ang tanong mo kasi ay categorical. So, meron o wala ang tanong. So, pag ganun po yung mga tanong, oo, hindi, o meron o wala, tsaka po tatlo po. Yan. So, yun po yung hinahanap nila. Ang hinihingi ko'y talata. Magbigay siya ng talata. Ito, sasagutin ko Sagutin yan, po. no? Oh, ito, sagot ko, kinong yun. Talata. Okay na. Pwede kong babasa akong talata. Talata. Meron. Meron talata. Meron. O sige. Basa. Basa. Meron. Pero, hindi po ngayon sabat ang paksa. Mamayang hapon pa yun. Walang talata na si Kristo Meron. nangilin ng sabat. Sunod na tanong. Sunod na tanong. May mababasa ako Basa. sa Kristo ng ili. Basahin mo. Meron. Pero hindi pa yun ang paksa. Basahin mo. Basahin mo. Kasi ang paksa ngayon, linggo, mamayang hapon pa yung sabat. Basahin mo. Ang sabi mo kanina. Hindi, Mr. Moderator, nagtatanong ako ayon sa kanyang paliwanag kanina na si Kristo nangili ng sabat. Ang tanong sa talata. Tanungin natin ang moderator. Mr. Moderator, tatanungin natin moderator. Ano ba gusto nyo? Basahin ko na ngayon o mamayang hapon? Basahin mo. Basahin mo. Moderator na eh. Moderator. Sandali lang po, sandali. Mr. Mercado. Tanong natin. Yung mga nasa likod po natin, wala akong tatawid. Ganito po, kung meron pong sagot na categorical nga po, 30 seconds na po. Kung talata po ang babasahin, you are given 30 seconds pa rin. Kaya nga po. So, ganun po yun. May gusto siyang babasang talata. Pero- na meron naman talaga akong babasahin. Kaya lang, paksa ko pa mamayang hapon yun. Kayo po ang Bakit tatanungin ko. mamayang hapon? Ngayon! Siya nga magsasabi, moderator. Hindi kayo. Ngayon! Walang mabasa! Ay, Talo! po sa audience, bahala na po. Sandali po, sandali. Walang mabasa! Puho muna kayo. Moderator. Puho muna kayo. Ikatang time. Sunod na tanong mo. Puho muna kayo. Sandali lang po, puho muna kayo. Sandali ah. Tanong. Kaya nga, tatanungin natin. Mr. Moderator, gusto niyo bang basahin ko ngayon? Tigil ka na. Ang tanong po niya, sagutin po ninyo. Gusto niyo basahin ko ngayon? Sige po. Pumayag, babasahin ko. Ito, babasahin. Kasi may mababasa ako eh. Mabasa! Meron ako mababasa. Kaya lang sumusunod ako sa usapan. Basa! Sige. Ang tanong nyo. Ang talata. Ulitin niyo yung tanong. Ulitin niyo yung tanong. Sabi mo, si Kristo nangili ng sabat. Okay. Ang tanong ko, bumasa ka ng talata na si Kristo nangili ng sabat. Ito. Babasahin ko. Mapalad ang taong gumagawa nito. Anong at talata? ang ng tao Talata? na nanghahawak Talata? nito. Ano ang na talata? nanghihilin ng sabat. Si Kristo ba yon? Si Kristo ba yon? Si Kristo po, anak ng tao. Hindi si Kristo. Si Kristo, anak ng tao. Sunod na tanong. Si Kristo, anak ng tao eh.
isang linggo ay araw ng pagsamba at sabat. Opo. At yun sasagutin nyo hanggang mamaya. Kung mabasa ko ng unang araw ng isang linggo ay sabat at oras ng pagsamba, kikilalanin mo na talo ka. Sa panahong Kristiyano. Sa Biblia! Panahong Kristiyano. Sa Biblia! Sa panahong Kristiyano! Kanina, time na. laktaw ng Last laktaw question siya. na Sa panahong Sa Kristiyano. panahong Kristiyano. Pastor. Ang babasahin ko sa Exodus Sa Exodus, Old Testament yun. Ayaw pumayag eh. Paalala po sa mga audience, bawal po yung sumigaw. Lalo po ninyo hindi maiintindihan yung ating paksa. Nagsisigawan kayo tapos nagtatanungan dito, hindi po ninyo maunawaan. Kaya po sana palakpak lang, tsaka po iwasan Okay. po natin yung mga gumaganito. Tayo po ay umakto bilang Kristiyano, na mabuting Kristiyano. Okay. Hindi po tayo nasa basketball game. Ayos po ba yun? Salamat po. Okay. Tapos na po yung pagkatanong, kaya po magsisimula na po uli si Pastor Art Periol. Yung pong sagutan ninyo, ito na lang po, sa harap po natin, ano? Tatayo yung bawat paligid eh. Sige. Papakiusap ko po sa inyo, huwag po kayong tatayo dyan, gayon din po sa kabila rito. So, kumbaga ba tinatama natin yung mga pagkakamali nung una, medyo nagkulang po siguro moderator doon, pero yun na nga po, wala pong tatayo rito pag nagkatanungan. At yung pagkatanong po, ulitin ko sa dalawang Ginoo, kay brother at kay pastor, pag nagtanong po yung isa, hayaan niya muna sagutin ng 30 seconds na. Bigyan ng 30 seconds. Pag nasagot nun, tsaka pala magtanong uli. Para po maintindihan ng taong bayan yung inyong mga kasagutan. At pangalawa naman po sa mga audience, huwag po tayong ihiyaw o gagawa ng mga kung ano-ano mga senyales. Palakpak lang po kung po pwede po. Okay. Kaya po, pastor, Maraming salamat po. simulan na po ninyo.